Dinaan, Jiggy, ni Senator Amy sa isang skit yung kanyang tirada sa 2026 national budget. Pakinggan natin ito. Kaya siguro tinawag na pork ang pork barrel dahil madalas talaga naman binababoy lang ng ilang mambabatas ang pondo natin. Pag malalaki ang tipak, mahirap isilid. Is at all times supreme over the military. The Armed Forces of the Philippines operates strictly within the chain of command that is anchored on this supremacy. Durugista at, kung sabi nga doon sa post natin kanina, kung si Maduro ay Maduro, itong mga bangag na ito ay Madurogista. Yes. Good morning mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para update ka sa ating mga video. At kung nahihirapan ka ho makatanggap ng notification, napakadali lang yan. Punta lang po kayo sa YouTube, search nyo po si Kuya Goods at lalabas na po yung ating channel. At meron po tayong upload videos everyday. Shoutout nga pala kay Ma'am Mirna. Ano ba si Ma'am Mirna? Oo, nakasabay ko siya hapon habang ako ay nagwo-walking. Oo, Ma'am Mirna Castillano. Yan, shoutout po ma'am ha. At sa mister nyo, lagi po daw silang nanonood sa atin. At ito na, punta tayo sa mga issue ngayon. Talagang, sabi ko sa inyo, painit ng painit at iinit pa ang usapin patungkol dito sa politika. Diba? At ano ba ito, merong isang clip dito. Ang sasabi, exclusive, President Bonget San Sandro Fuel Candy Scandal of the Marcos. Nako, mukhang trending sa ibang bansa ito Mukhang gusto nyo na international exposure tapos na ba kayo sa usapin sa Pilipinas? Ayaw nyo na? Napag-usapan kayo dito? Gusto nyo na pag-uusapan pa kayo sa ibang bansa? Wow naman, talaga naman. Yan ata ang kagustuhan nila. So trending, ang magtatay. Malaking gabinete, reshuffle umano. Siyam na kalihim nanganganib. Nako, yung mga gabinete ni Bonget. Oo. At Senator Amy, ginait na may pork barrel pa rin sa 2026. Alam nyo naman, kailangan nilang pagtakpan yung 60 billion na dinorobo nila. Kailangan nilang palitan yun dahil utos ng Supreme Court yun. Dahil kung hindi nila gagawin yun, sigurado, for sure, yari sila dyan. AFP sumagot sa panawagan ni Chavit Singson kay General Romeo tumindig versus corruption. Mamaya, abangan natin kung ano yung sagot ng AFP. Miss Amy Marcos defend allegation versus Bongbong Marcos. I can aid and abet illegal action. Ano daw? At ito, banat niya kay Martin na tag in flood control meso. Nga naman, bakit kaya? Alamin natin yan. Talaga namang hindi talaga kayang ipakulong yung mga magnanakaw. Dami na nabanggit na pangalan, congressman, sticker, panggulo ng Pilipinas, pero lahat nalilihis. Lahat napupunta doon sa mga maliliit na isda. So kawawa yung nagagamit nila. Pinakinabangan nila yung mga kontraktor. Ngayon yung mga kontraktor pa ang makukulong. Nakulong na. Pero yung inaabangan na the big fish, hanggang ngayon, hindi mabingwit-bingwit dahil ayaw bingwitin. Wala na rin yung issue kay Saldico. Papasok na ho ang pa-second week ng January. First week na tayo ngayon January 7. So tapos na. Papasok na bukas yung pa-second week. Nangyari. Wala pa rin balita kay Saldico. Yung video na inaabangan ng taong bayan, patungkol doon sa the big fish. Yung
kung sino yung dumodorobo sa mali-maletang pera, malabo na ata madugtungan yung video. Asa na kayo? Ha? At yung pangako na ipapahanap sa Interpol, pauwiin sa Pilipinas, mga kwentong kutsero lang yun, ano? Passport, nakansila. Bismillah Marimar. Yung kwento kay, yung Cabral Files, ano nangyari? Nabalitaan na nagpatihulog, nahulog o hinulog ang issue, allegedly. Sige, given na kung ano man doon. Meron bang nalamay? Meron bang nakremate? Meron bang nilibing? Nako, kung hindi pa nililibing, asa na? Kung hindi pa kinikremate, asa na? May bali-balita. Umuusbong ang balita. Wala. Nasa Europe. Agoy. Di umano. Agoy. Na kwentong kutsero tayo. Pasok. Ano ba ito? Sa pagbulgar ni Senator Amy Marcos ng paggamit ng ipinagbabawal na gamot ni BBM, ng asawa ni BBM at ng pamilyang BBM, hindi may kakailang nakarating ito kay US President Donald Trump at sa nangyari Nako po, sa nakarating Venezuelan President na umano'y lulong sa ipinagbabawal na gamot. Tinake over na ng US ang pamumuno sa Venezuela dahil ayaw nga ng US President ng isang lider na bangag. Kaya't naniniwala ngayon ang mga Pilipino. 82% ng mga Pilipino ay naniniwala ngayon sa US na tila makakatulong si US President Donald Trump sa dinaranas ngayon ng mga Pilipino sa pamumuno ni BBM. Base pa nga sa komento ng mga netizens ay payag na payag sila kung sakaling mangyari kay BBM ang sinapit ng leader ng Venezuela. Lalo pa ngayon, laganap ang korupsyon sa Pilipinas. Lalo pa ngayon ay nagpahiwatig si US President Donald Trump na tila susunod ang bansang Colombia dahil isa rin pala itong lulong sa pinagbabawal na gamot gaya ng Venezuela. Kung ganyan, nagpapahiwatig na si President Trump, mas maganda, mag-ingat-ingat na sila. Sino? Alam niyo naman kung sino yung mga gumagamit. Kung magamit ng pinagbabawal na candy, kung kayo ho, alam niyo na, kayo yan, mag-ingat-ingat na kayo dahil meron na hong pahiwatig dito si President Trump. Kung ang Colombia ay pasukin at napatunayan na merong presidente o prime minister na addictus benedictus ang tawag ni Aling Maharlika, magtinu-tinu na kayo. Sabagay, pag hindi yan ni-rehab, hindi titinu yan eh. Diba? Lalo na pag maraming panggamit. Bilyon-bilyon ang panggamit. Hindi titinu yan kasi lulong yan eh. Diba? Tsaka nagkamali, maling-mali talaga ang nangyari na pinagbigyan muli itong mga gantong apelyido. Kasi sirang-sira yan eh. Kung hindi lang sa mga Duterte, hindi lang kay BP Sara, hindi ho mananalo yan. Ang niyayabang nila, solid daw sila, solid North. Wala na ho yung North, pa-South na. Oo, yan ang tema na ngayon. Magtanong kayo sa mga taga-North. Sinusuka na kayo. Bakit? Kahit dyan sa lugar nyo, pinagsusuka-suka na kayo. Kaya't hindi malayong mangyari din ang sinapit ng Venezuela at sasapitin ng Colombia kay BBM. Philippines, the next Venezuela? What recently happened to Venezuela, where its sitting president Nicolas Maduro was abducted under the watch and influence of the United States, should alarm every sovereign nation. It is not merely a Venezuelan issue. It is a reminder of how easily national sovereignty can be trampled when a country allows itself to become a pawn of American geopolitical interests. History shows a consistent pattern. When Washington decides a leader is inconvenient, democracy, international law, and sovereignty suddenly become optional. Regime change, sanctions, covert operations, and outright violations
of territorial integrity are justified under the banners of freedom and human rights. Venezuela is only the latest chapter in a long list that includes Iraq, Libya, Afghanistan, and countless interventions in Latin America. Ito Complicit, palang the Venezuela na Philippines to. is not immune. Ito palang Venezuela na ito. Yung namumuno pala, nasasangkot sa, alam niyo ba yon? Ay nabalita ho yun. Parang merong involvement din sa pinagbabawal na candy. So siguro, naimbestigahan na siya. Naimbestigahan na ng Amerika. Hindi natin alam kung ano yung totoong issue rito. So, dapat lang ma-sanction. Dahil kung ikaw ay leader, kita nyo naman yung leader, yung Pangulo. Wala namang ginawa, puros kasinungalingan. Diba? Kurap dito, kurap doon. Ano mangyayari yan? Sabi ni Aling Ledesma, wala na raw. Kurap dito, kurap doon. Oh. Kahit sino na tanungin mo, punta ka sa palengke, punta ka sa hardware, pumunta ka sa mall, meron ka makakwentuhan. Mag-open ka ng topic tungkol sa corruption. Ang sasagutin, grabe yung gobyerno ngayon. Ganun ang maririnig mo sagot nila. Kaya nakakawindang, ilang taon pa, 26, 27, 27 and a half, 27 and a half, 1 year, 2 years, sabihin natin 2 years na lang. Pero matagal-tagal pa. Ilang budget pa. Meron pang isang budget. Baka dun sa huling budget, doon na kamal-kamalin. Hindi na chap-chapin Kamal-kamalin na kasi huling budget na yun sa 2027. 2026 na ipasa kagad nila, di ba? Kunwari, Benito. Hindi pala si Benito. Nadugas na pala si Benito. Malaking gabinete, reshuffle. Bato, puro kayo reshuffle. Puro na lang reshuffle nangyari sa gabinete nyo. May nag-resign, kung ano-ano. Alamin natin dito. Na naman daw rigodon sa administrasyon at siyam na cabinet officials ang posibleng malaglag umano. Ano naman kaya ang sagot ng Malacanang dito? Narito ang agenda report ni Leanne Bustillos. Kapapasok pa lang ng bagong taon, tila may panibagong balasahan na naman sa gabinete ng Pangulo ayon sa Politico.com. Dahil sa pagbagsak ng Trust and Approval Rating si PBBM, malakihan ang cabinet shakeup at siyam na kalihim ang nanganganib umano. Kabilang sa siyam na ahensya ang Departments of Health, Education, Foreign Affairs, Tourism, Transportation, Information and Communications Technology, Public Works and Highways, Economy, Planning and Development at Bureau of Customs. Pero sa siyam na ito, si Health Secretary Ted Herbosa umano ang nasa bingit ng pagkakatanggal. Ayon sa source ng Politiko, basihan daw ng Pangulo ang mga kontrobersya sa DOH bunsod ng sunod-sunod na reklamo laban kay Herbosa. Sa ngayon, may mga nakabinbin na reklamo laban kay Herbosa kabilang ang complaint ng Alliance of Health Workers dahil umano sa unauthorized release ng 44.6 million pesos worth of psychiatric drugs sa Rotary Club ng Quezon City na hindi naman lisensyadong maglabas ng mga gamot. Nang tanungin ng Malacanang, wala pa raw nakakarating na ganitong balita sa kanila. Pero dahil dati naman nang sinabi ng palasyo na under constant review ang performance ng cabinet secretaries, we are making our performance at the discretion of the President. So, depende na po yan kung ano po ang makikita ng Pangulo. Pero as of now, wala po tayo nababalitaan, wala pong ipinararating na magkakaroon po ng cabinet revamp. Ito, pag alam niyo mga papasok sa puna, papunta sa organisasyon nila o sa grupo nila, walang nababalitaan, walang impormasyon. Pero pag halimbawa sa kalaban ang puna, oo, matindi. Di ba? Matindi, oo. Yung talas ng utak kung meron, oo, matindi. At saka yung bibig, yung buka ng bibig, matindi. Pero pag sa kanila pinapasok yung issue, wala pa tayong natatanggap na impormasyon. Ganon. Senator Amy Ginit na may pork barrel pa rin. Alam nyo?
itong pork barrel, binalitan lang ng pangalan. Andyan niya si AIX, andyan niya si Tupad, andyan, basta sa unprogram fund, sigurado yan, sureball yan. Ibig sabihin, unprogram, walang plantsadong programa, pero na-budgetan. Agoy, agoy, agoy. Mamaya, maisipan, gawin natin to. Kunin natin lahat yung saan program. Kunyari, pinamigay natin sa mahihirap. Kuno. Ubus ang bilyones. Boy, yan ang pagsasalarawan ni Senator Amy Marcos sa 2026 national budget na pinirmahan ng kanyang kapatid. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Senate Correspondent Mean Los Baños. Mean, ano mga tinukoy ni Senator Amy na manoy pork sa 2026 budget? Gigitahasan ngang sinabi ni Senator Amy Marcos na may nakalusot pa rin daw na pork barrel sa 2026 national budget. Sinabi na niya yan dati dahilan kaya hindi niya pinirmahan yung final na budget law, ano? At ilan sa mga tinukoy ni Senator Amy na umano ay soft pork ay yung dagdag na pondo, for example sa AIX o yung Assistance to Individuals in Crisis Situation. Kabilang din daw sa may dagdag na pondo na tingin niya ay soft pork ay yung tupad, no, o yung tulong para sa mga displaced workers, at nariyan din yung dagdag na pondo para sa farm to market roads. Kung matatandaan natin, si Senator Amy Jiggy ay bahagi o miyembro ng Bicameral Conference Committee na suminsin at nag-aral ng maigi sa 2026 national budget bago yan pinapirma sa Pangulo. Pero sa huli, hindi nga rin talaga pumirma si Senator Amy sa final BICAM report dahil hindi raw niya nagustuhan na tinapyasan ng budget yung malalaking proyekto, for example, yung flood control projects ng DPWH para ilagay sa ilang mga piling proyekto nga ng gobyerno. Dinaanhan, Jiggy, ni Senator Amy sa isang skit yung kanyang tirada sa 2026 national budget. Pakinggan natin ito. Kaya siguro tinawag na pork ang pork barrel dahil madalas talaga namang binababoy lang ng ilang mambabatas ang pondo natin. Pag malalaki ang tipak, mahirap isilid. Parang pork barrel. Kaya ang ginagawa, hinigiling. Para di halata? Para mas madaling sibain. Kita nyo naman, meron pa tama. Oo, pero ganun pa man, kahit na kung ano-anong bantay ang ginawa nitong mga senador, wala. Sa dulo, permado pa rin. Walang magagawa si BICAM, walang magagawa si GAA, walang magagawa. Basta sinabi, utos ng taas. Pirmahan na natin para yung nanakawin natin, yung pondo magamit na. Galing ano? Pangklase talaga. Jiggy, halimbawa sa mga kinatayan daw ng malaking pondo ayon kay Senator Amy Marcos ay yung DOTR Foreign Assisted Projects. Doon sa proposed 121.5 billion pesos pero naging 49 billion pesos. So ano ba ang naapekto? Kita nyo, ang laki ng epekto niyan. Yan yung mga foreign project kagaya ng subway, kagaya ng mga railway, PNR, kasi nakakontrata yan sa international sa foreign contractor. Bakit tinapyasan? Ibig sabihin, wala talaga, ayaw nila maging maayos ang bansa. Yung mapapabilis from Quezon City, imbis na 20 minutes na lang travel from subway, parang Hong Kong. Airport, kahit saan ka pumunta sa Hong Kong, nakatrain lang sa MTR. Ayaw nila. Saklap, no? Pilipinas, wala nang pagbabago. Puro ganun na lang. So, alam nyo ba yung issue? Di ba si Manong Chavez ay nagsalita patungkol dito sa usapin kung sino yung mga drobo ng bayan. Meron kasi siya nabanggit doon. Ngayon, sumagot ang itong AFP. AFP sumagot sa panawagan ni Chavez Singson kay General Romeo. Ano kaya yung paliwanag dito? Ngayon, tanong lang kasi, magtatanong lang ang taong bayan. Ganto. Tanong nila ganto. Bakit ho ba pag-usapin ng mga korupsyon parang tahimik kayo? Sabi ni Aling Ledesma. Ano ho ba ang papel nyo dyan pagdating sa usapin ng korupsyon? Nagtatanong lang ho.
Bakit ho ba pag-usapin sa amo nyo, parang ang bilis nyo dumipensa? Tatanong si Aling Ledesma. Pero yung mga ex-retired general na bumuboses na tama naman ang kanilang sinasabi and part of the democracy and part of the Constitution na nakasaad sa Constitution na freedom of speech, freedom of expression, allowed. Wala naman sinabi doon ni si General Pokis na lumusob kayo. Wala naman ganun, di ba? Wala siyang sinabi doon. Oo. Yun lang ay in-express niya kasi iba na ho yung nangyayari. Trilyones na ho ang nawawala sa kaban. Nagtatanong lang ho, bakit tahimik kayo pag usapin sa amo nyo? Pero pag ibang tao bumoboses, parang ang bilis nyo magsalita. Sabi ni Aling Ledesma yan, tuloy. Take note of the public statements made by former Ilocos Sur Governor Luis Chavit Singson yesterday, January 5. The Armed Forces of the Philippines maintains its unwavering adherence to the 1987 Constitution, specifically Article 2, Section 3, which explicitly declares civilian authority is at all times supreme over the military. The Armed Forces of the Philippines operates strictly within the chain of command that is anchored on this supremacy. We perform our duties under this civilian authority, which directs the military's establishment in the execution of our mandate. It is in this specific context that the Armed Forces of the Philippines fulfill our role as a protector of the people and the state by remaining disciplined, professional, and united. The Armed Forces of the Philippines ensures that our force is employed solely for its constitutional goals to secure the sovereignty of the state and the integrity of the national territory. Consequently, while the Armed Forces of the Philippines have consistently supported calls for good governance and anti-corruption, addressing allegations regarding civilian governance, public finance, or economic policy fall exclusively under the jurisdiction of civilian courts and oversight bodies, not the military. This must be addressed through established legal processes. Within our own ranks, the Armed Forces of the Philippines maintains zero tolerance for misconduct. We do not shield offenders. Valid complaints against personnel are handled swiftly through internal mechanisms and proper courts. We caution that calls for military personnel to engage in partisan politics or act outside the chain of command undermine our institutional integrity. While we respect freedom of expression, we remain focused solely on our mission, deferring matters of political accountability to the appropriate civilian institutions. At a time when national unity is paramount to defend our sovereignty in the West Philippine Sea, we urge the public to be discerning. We must be vigilant against narratives that masquerade as patriotism, but in reality, align with the advanced interests of foreign entities seeking to encroach upon our territory. Yun yung paliwanag nila. So, kayo naman na magdidesisyon yan kung maniniwala kayo sa sinabi ni Ma'am, no? Ang usapin kasi dito, kawawa na yung kaban ng bayan. So, wala magagawa kung ganun yung paniniwala nila, ganun yung kailangan yung sundin nila, sino yung susundin nila. Umaayon ba sila sa sambayan ng Pilipino o umaayon ba sila? Nagtatanong lang Oo, umaayon ba sila kung saan sila dapat umayon? Pero wala tayong magagawa kasi itong mga ito, sila ho ay sundalo lang. At ang namumuno, ang may kakayahan at kontrol lahat. Wala tayong magagawa doon kung sino yung susundin nila. Yun ang sagot niya doon kay Manong. Doon sa aligasyon. Aligasyon ba tawag doon? AFP sumagot sa panawagan kasi may panawagan na nabanggit ko, no? Hindi ko alam nabanggit. Kung iintindihin mo naman yung sinabi ni Manong, lalaban tayo.
'Di ba? Eh, part naman 'yun ng freedom of express. Express niya yung feelings niya. Masama ba 'yun? Parang hindi naman. 'Yun yung video, panoorin niyo yung kahapong video, andoon 'yun. Hina-hunting, Sandro Suminghot. Naku, ano kaya ito? Sige nga, alamin nga natin dito. Marami talaga 'tong alam, eh, si Miss Maharlika, eh. Alamin natin ngayon kung ano yung issue rito, Matindi ata ngayon ang mga pasabog nitong ni Miss Maharlika. KAN. 'Yan. Sa Sendwave, mabilis at ligtas magpadala ng pera sa Pilipinas. Naku, lipat natin. Now na, or Nag-promote from pa 'no? Ay! article. Oo. Siya nga pala 'no, yung mga magbabakasyon ng Pilipinas, baka gusto niyo hong, magrenta kung wala kayong masasakyan, wala kayong service, o baka gusto niyo magrenta dahil yung isang kaibigan, nagpapa-rent ng, sasakyan. Oo. Kung gusto niyo lang, mairekomenda ko kayo. So, comment lang kayo sa comment section, baka may balak kayo from airport to bahay niyo. Tapos kung gusto niyong gumala, pwede, walang problema. Ang sasakyan ho niya ay, 7-seaters. So, swak na swak kung magbabakasyon kayong 4, o di swak na swak. Kung magbabakasyon kayong 5, di swak na swak yung sasakyan na yun. Oo, tuloy natin 'to. Nag-promote pa, eh. Hindi kasi nag-promote kasi. Timebusinessnews.com. Hmm. Alright? Kung saan dito, mga kababayan, pag-usapan natin ang headline nila, exclusive. President Bangag Marcos son, Sandro Marcos, fuels the or pulburon scandal of the Marcos family by regular Coca parties in Thailand. So, lalo talagang, according to this post, mga kababayan, durugista at, kung sabi nga doon sa post natin kanina, kung si Maduro ay Maduro, itong mga bangag na ito ay madurugista. Alright, so here we go. Pakita ko lang sa inyo yung post. Sabi ko sa kanya, Napansin niyo ba, laging green yung suot natin. Lahat ng green ko, uubusin ko na kasi para money, di ba? Swerte ito Yun! para, lagi tayong happy sa ating Dapat pala green din sinuot ko, no? Okay, may article. Oh, by the way, later yan kay Dean after dito. Nag-usap kami ni Dean kanina. So, dito sa article na ito, mga kababayan, dated, actually, in-expose ko na yung iba dito sa inyo. Dated December 16, 2025. Okay? Sinasabi dito, nung nakaraang buwan, di ba, nagsalita si Mangga doon sa INC rally na kung saan pinatotohanan niya na si Bangag Jr., si Sandro Marcos, si Liza Tanas at ang pamilya nila ay talagang mga nagpupulburon. Sila ay lulong at according to Mangga Marcos ay hinihikayat pati ang kanyang mga anakis para what? Para magpulburon. Nakikita niyo yung article, di ba? Nakita niyo yung article. Ayan. So dyan sa article na yan, mga palangga, dated December 16, alright? Marcos versus Marcos, a Philippine First Family. Ayan, sinasabi nga dyan na nag-deliver ng speech itong si Amy Marcos doon sa INC rally last month. Alright? So doon inamin niya lahat na ganito katalamak ang pamilya niya. Sinabi niya doon na dapat umuwi na raw si Bangag, magtapusin niya na, magpahinga siya. Dahil talagang kitang-kita niyo naman kung gaano ka ngiwi itong si Marcos Jr. Siyempre, itong si Sandro o si Sandra, Diyos ko po, mga kababayan, ay pinasinungalingan niya at sinasabi niya na nung time na yon, kino-question na yung magpa-DNA daw si Amy Marcos. Di ba may mga lumalabas si Amy Marcos ay anak ni Mayor Lacson nung panahon ng nanay niya. So may mga lumalabas na si Amy Marcos ay anak ni Imelda doon sa nakaw na pag-ibig or whatever with the Mayor Lacson back then. Ngayon, grabe talaga, no? Yung mga pamilyang ito, di ba? Issue ng kangkangan, bulian, budulan, lahat. Okay? Alright? So, very special tong taong ito. Dali lang. Diyan lang kayo. Very special ito. Wait a minute.
Oh, very special ha. Naku, ang dami palang issue talaga ng ano, no? Nung ang pamilya na yon, Diyos mio, Alright, Maria. so hindi pwedeng palagpasin yung taong tumawag, kaya ayun, mamaya sabi ko tawagan ko na lang siya. Okay, mga kababayan. So, regarding dito nga sa ano na to, sa what do you call it? Dito sa expose na ito ni Amy Marcos na lahat ng pamilya ni Bangag, yung immediate family ni Bangag ay mga addictus. Nak, Hindi naman sabi na. katakataka yan, hindi naman kaduda-duda yan dahil may authentication na tayo na nagbabangag si Bangag. Alright, so ngayon, eto, expose, okay, Sandra, ano sabi? Okay, Sandra's Secret Thailand Pulburon Parties Revealed. Aroy. Okay? Dito sa article na to, sinasabi na mayroong secret mansion sa Thailand na kung saan na pinupuntahan ni Sandro Marcos, for sure kasama din si Bangag. Sabi dito, internal records state that President's son regularly flies to Thailand to spend weekends there. For instance, Sandro took flight PR 730 and landed in Bangkok on April 25th. Okay, 2 days later, Sandro flew back to Manila. PR 731, flight number, natin, hindi naman importante yung flight number. Ang konteksto ng So nawala. So nawala mga kasama ha. Pero ganun pa man, nalaman nyo na yung pamilya at yung anak, nababalita. So, kumpirmado ba ito? O hindi pa kumpirmado? Ayan na malalaman natin sa mga susunod pang mga upload videos. Sabi ko nga sa inyo, huwag kayong magpapabaya eh. Pag hindi nagno-notify sa inyo, kalkalin nyo sa YouTube. Search nyo si Kuya Goods. Ha? At lalabas po yan. Oo. At ngayon, kaya nabanggit ko na kanina, doon sa mga magbabakasyon mag-comment lang kayo. Makakailangan nyo ng service. 7-seaters po. Usap na lang po. Hanggang sa muli, like and share. Huwag na kalimutan, hit yung notification bell. Bye-bye!